Siya na nga no, for today's video ay ipapakita ko sa inyo yung ating biyahe or ating rides no from Tacloban, San Juanico Bridge ng Tacloban City all the way to downtown proper of Tacloban City. Sakay ho tayo na ng tricycle. And alam niyo naman ang branding of vlogging ko, yung estilo ng aking pagbablog, like pagka-turn on ng camera, salita, daldal, kwentuhan sa mga tao makakasalamuha natin, anything under the sun pwedeng pag-usapan. And of course, since nasa Tacloban City tayo or Leyte, so medyo ang magiging topic natin is related about sa Tacloban and Leyte, related sa Davao City kasi ako ay taga Davao. And mga ganap natin sa lipunan, sa ating mga kaganapan sa ating bayan, like mga very light lang talaga siya na topic. Hindi siya ganun kalalim, hindi rin siya ganun kabigat, like parang normal conversation lang talaga siya ng mga normal na mga tao na hagaya ko and ng mga tricycle driver. So bali napili ho natin sa mga linggong ito, ang pasyalan ay ang Eastern Visayas region, and i-all the way na ho natin ang Kabikulan or Bicolandia. So stay tuned. Maligayang pagdating sa Tacloban City, Inwaray, Karuyag. Paano? Maupay nga pag-abot niyo din ni Tacloban City. Okay. Maupay na pag-abot niyo. Maupay na pag-abot niyo Sa Tacloban. nganhi nga Tacloban City. Okay. Ayan yung nadaan sir, yan yung bagong kay Presidente pa yan. Kay Digong pa yan. Ito. Digong pa yan. Ito. Oh, yan. Puntang bukid yan. Yan yung bagong ginawa nila. Diversion Road. Diversion. Oo, tama. Para di na magsiksikan sa downtown. Marami bang nagawa si Digong dito sa Tacloban? Project? Tukhang. Kumusta ang tukhang dito? Marami din. Marami sir. Ubus. Ubus. Buti hindi. Nag-user diri sa Buwan, Tacloban. Oo, dami Ubos. Oo. Mga pa nga, official pa eh. Official pa nga yun. Kagawad, kapitan, Diyos. Yun pala, mga drug protector. Pero hindi naman yung mawawala, mayroon pa rin. Kasi nga, hindi na Pero pagpatuloy. na lang. Sana tinuloy ni BBM Oo. Ganda sana Oo. Para yung mga tao namumuhay, patas, alam mo yun? Oo. Kumbaga, patas lang na hanap buhay. Oo. Hindi. Kumbaga, pag masipag, mas lamang, Oo. Mayroon pa rin. Grabe. Kasi pag may mga addict, marami kasi. Oo. Mostly kasi sa mga na-addict, walang pera yan eh. Marami. So, pag addict ka na, hahanap ka ng paraan. Paano ka maghanap ng pera? Siyempre magnakaw, Oo. hold up, robbery. Paano kung ang addict, natin? Opisyal. Official. So, di ba? Andyan yung pera sa kapan, di ba? Oo, talaga. Bilis magnakaw niyan. Yung mga mahirap na addict, sa kalsada yan, di ba? Mandilihin siya. Magsimula muna sa pamilya. Nakawin yung pera ng mga magulang. Ibenta yung refrigerator, Ibenta yung mga gamit. TV, pang shabu. Pero pag officialis natin, nako, daming pera sa kapan, di ba? Oh, pag pulis, good luck na lang. Lag na lang. Pulis yung natin, yung addict, nako, good luck. Si Torres tsaka si Richard Gomez, laking pakinabang talaga ng drug war ng Tukhang, kasi linis talaga yung kanilang syudad. Kasi sabi nila si Torres, kahit pa gaano kalakas yung iyong programa sa isang syudad bilang mayor para mawala yung mga kriminalidad, droga, kung merong opisyal sa taas, nasyonal, nasa mo suporta sa droga, justice. Oo. Kaya nung sa time ni Digong, talagang linis ang urmok. Dapat lang naman kasi
nahuli si ano eh. Si, Yung malaking drug pusher din sa dito sa Visayas, oo. si Erwin Espinosa. Albuera Leyte. Reality. Oo, tama. Malapit lang yan doon sa ano eh, sa Ormoc. Oo, nga pala no. So malapit pala kayo dito. So, yun. Erwin Espinosa. Tsaka ano yun, malupit pala na pamilya yun kasi ano yun eh, kusang namamaril daw yun. Oo. Trip lang. Matindi yan. Kusang na ano lang daw, namamaril. Tsaka yan ang walang ano, walang may kakayahang lumaban sa Oo. politisyon. Oo, sa Politiko. Totoo. Sa kanina pa yung ano, yung batas doon. Grabe oh. Sila pa yung mayaman. Iba talaga si Digong, no? Oo, iba talaga. Tama, Albuera Leyte. Kasi kawawa eh, ang dami kong kaibigan na kilala na may asawa, pamilyado ba? Ngayon, wala nang kwenta kasi mga gamit, ibenta, pang shabu. Ayun. So tama yung sabi ni Digong na once na mayroong isang membro ng pamilya na addict na sa droga, anay na talaga yan sa pamilya. Oo. Totoo. Oo. Pabigat na talaga yan. Sakit sa ulo na yan. Ano yung dati kong kasama? Diyan. Aba. Yung nanay niya talaga kasi sa akin yung sumasama lagi kasi magbagong buhay. Parang sama ko sa'yo pare para ma-influensyahan. Oo, magbagong buhay. Ganon. Kasi takas sa rehab yun eh. Takas sa rehab. Imana rehab. 25,000. Pinakasan lang. Tumalon. Sa akin sumama. O sige, sama nga. Aba, yung cellphone ko na Samsung S3, di nakawala. Bininta. Eh di bininta. Ano ba? Binarter ba? Nasa mo? Worth Ricky. Pinalit. Oo, ngayon, siyempre, pinunta ko yung nanay. Ang nanay niya, malaki katungkulan sa ano, sa gobyerno. Tatay niya, engineer. Eh, sabi ko, para yan si Jan. Nako, yan ang sabi ko eh. Pasensya na daw ha. Ang pera ko ito, 800. Hindi kita ma-refund. Kasi ano yan eh, 5,000 yan eh. Yung Samsung dati, mahal yun, 2014. Pasensya ka na daw ha. Hindi kita ma-refund. Pera ko ito, 800. Eh, sabi ko, pwede yan, anak ko yun. Siya yung inipin ko kasi hindi ko na magilap yung anak niya. Hindi ko na magilap eh. Diyan nga yung pera na yun, pinaghirapan ko yun, yung cellphone. Para mabili. Eh, anong gusto mo? Tatanong ako sa, ano, sa building na to ngayon, gagawin ko. Para ko lang mapatunayan sa iyo itong na seryoso ako na walang pera. At ito pa, pag once na magkita kayo ni Jan, pakisabi sa kanya, pag mamatay siya, huwag siyang mag-alala. Bigyan namin siyang disinting living. Yun lang ang may papangako namin sa kanya, pamilya. So, yun. Talagang grabe ang ano, grabe talaga ang dulot ng ano, droga. Oo. Matakin yung pamilya niya. Motor, Honda CR-V 9125. Binenta. Hindi binenta yung ano pa, yung pare, kailangan ko ng shabu yan, sa'yo na yan. Pinalit nga. Oo, ang tao sa yan, takang. Binarter. Barter, oo. Yung misis niya, ganda pa ng misis. Oo. Wala. Dahil ano eh, lulong na eh. Bumaba na kasing tama. Inaano yan. Oo, nanginginig yan. Nanginginig daw yan eh. Oo. Hindi mapakali. Kaya yung iba, gumagano na eh. Hindi mo pakali. Shabu. Yun yung ano nang isip. Shabu. Wala na, walang takot na yan. Basta kaya ano, paano kaya makabili shabu? So syempre, kailangan niya pera. May dalaga. May babae, estudyante, ano. May hawak na cellphone. Ay, wala na. Patay ka cellphone. Kaya nanlaban. Nanlaban na estudyante. Pinatay. Diba? Sinakal, patay. Kaya lumaban eh. Oo. Ayun, kaya maraming mga namamatay na mga civilian, mga ano ba, yung mga walang laban ba? Walang laban. Bata, matanda. Oo. Maraming mga namamatay na sagasaan, nadadamay Kaya yan yung inano ni Digong na grabe yung ano. dahil sa pag-addict. Grabe yung ano, Dahil sa mga adik. okay lang kung kukin. Kasi ang nagkukukin mayayaman eh. Oo. Ruben Padilla, for example, kukin kasi yan eh. Okay. Shabu kasi pang mahirap. Sa halagang 50 pesos nung araw, meron ka ng ano, makakabili ka na yan. Oo. Ngayon mahal na daw eh, 100 na yata, 150, 200, kaya Wala. sure. 300. 300 na. 300. O yun. Dati ano lang, 50 pesos, pwede na. Mabihira ka na makabili ng 200. Tapos yung mga na-addict yan, yung walang mga trabaho, mga walang pera ba? Oo. O siyempre, addict na, di ba? So anong gagawin? So una muna magbenta. Kasi pag magbenta ka yan, libre ka na eh, di ba? Oo. Hits ka na sa mga showmer kung tawagin.
nabili sa amin yan, kapitbahay namin na nababaliw. Naglalakad ng ano, ubot-ubad. wala na pagbili. Talagang sira yung ano. Sira yung tornilyo ng utak nila. Kaya nakakahanga kayo Dugong, sana pinapatuloy ba no? Tuloy-tuloy. Kasi sabi ko kanina, yes, ang ganda ng isang ano, syudad, no? Kung may mga crime, mataas ang crime. Tsaka Shabu talaga pinakano. Kaso, grabe yan dati, nababasa ko sa comment section, yung sa Albuera Leyte. Walang batas daw doon. Oo, totoo yan. So kumbaga parang ano, kung merong mga parohinog sa Osamis, yung ano, yung kwartong Baliling, Oo. yung Baliling, yung sana yan eh, yung mga sikat ng araw, mga 1980s, 90s. Sila yung leader. Oo, kay Digong, si Digong na nakapagpatapos. Oo. Si Digong lang yung ano, nag-ending sa kanilang ano, kanilang mga kabulastugan. Parohinog. Sayang. Ano na lang, aantayin natin 2028 sa Rado Duterte. Kasi mas ano yan, mas mahigpit yan sa tatay. Pagdating sa ano nga yan eh, death penalty sa Sara. Death penalty yan. Pag maging presidente siya, ang pinakauna yan ay death penalty yung mga kuratot. Tapos pangalawa, heinous crime. Yung kunyari, batang maliliit. Oo. Sinakal, ayun, heinous crime. Nga pala nakalimutan ko na Tacloban, malapit Ormoc, malapit lang pala sa Albuera. Malapit lang yan, kaya pinano talaga yan nila Richard sa kay Lucy. Oo. Kaya pasimple pasalamat sila kay Digong. Lucky na suportado nila yung ano, drug war. Kasagsagan nata yun ni Lucy. Oo. Kung nanalo siya. Kaya nung hearing ni Digong sa Congress, talagang sinabi ni Lucy. Di siya takot na baka mabas. Ay hindi, aminin natin, laking pakinabang ng drug war. Oo, totoo. Example na lang kami sa Leyte, sa Ormoc. Kahit anong programa namin sa kriminalidad, droga, yes din yun kasi suportado sa national. Sa panahon ni Digong, ito yun. Oo. Laki pala yung kanyang lusot ng diversion. Hindi masama. Pero talagang overtime, pagdating na panahon, napapasama talaga sila. Talaga. Oo. Una, sila bang nag-a-addict lang naman eh. Wala na yan sa atin. Nag-a-addict lang, nagsashabu. Kasi nga, nakatikim, patikim-tikim. Tapos yun, naging addict. Ubos ang kapirahan ng pamilya. Binta lahat, kambing, baka, motor, TV, laptop. Okay. Papunta. Airport yun, airport. Tapos, Dito tayo, pa downtown na tayo. ito yung pa downtown. Palo, kabila. Ano yung Palo? Ayun, yun. Okay. Palo. Kung dumiretso doon kanina, sana Palo yun. Ito naman downtown area na. Okay. Dito ba yun tayo galing kanina? Hindi, iba na. Doon tayo sa yung Airport, okay. inaanan natin. Sige. So galing sa Rotonda, way na natin ito ay papuntang Shipwreck. Downtown, di ba? Shipwreck, downtown. So pagkatapos natin sa Shipwreck, doon mo, padrap sa palengke. Di ba may Jollibee doon sa palengke? Malapit? Oh, malapit. Yun, may Jollibee, palengke, public market. Tsaka dali lang naman, picture lang naman eh. Sa Shipwreck. And Muslim mosque. Oh, mosque. Okay. So ang mga Muslim dito talaga na sila, nationwide na. Kasi maging sa Bohol, yan eh, the cradle of Christianity, Cebu in Bohol. So
Oh, meron na silang ano din, may mga kapatiran mga Muslim na rin mga Maranao sa Bohol. So what more ang Tacloban na mas malapit sa Mindanao. Tama ba? Malapit lang ba sa Mindanao? Layo yata. Malayo pa pala. Ah, okay, shipwreck. Let's go. Bakit ito naging sikat? Kaya, ba't siya naging sikat? Ba't siya sikat? Yan barko na yan, dyan talaga na yan. Ba't isang galing yung barko na yan? Dyan sa ano, yung Nakadaong lang, nakadaong. Landa. Nung Yolanda, Ano, dito na padpad. dito na padpad. So ibig sabihin, saan galing sana dapat yan? Ano, sa dagat yan. Dagat, nakalutang. Tapos nung bagyong Yolanda, napunta dito. napunta. Okay, sige. Ayun, meron doon police assistance. City Government of Tacloban, the 11th year commemoration. 13 yun, di ba? Ay, wait lang. Kailan ba sila? November 7. Tama, November 7 yung nasira ang Tacloban. Actually, nila Tacloban, no? Sa buong Samar, Leyte. Dahil sa Yolanda. So, daming mga nangamatay dito. So, ito na yung shipwreck. So, ito daw ang barko na to ay nanggagaling dito sa, sa laot. I mean, sa dagat, no? Tapos, napadpad siya dito. Let's go. Puntahan na natin. MV Eva Jocelyn. Okay, so andito yung nakalagay na history. MV Eva Jocelyn is only one of the 8 marine vessels pushed inland here in Barangay Anibong by a giant 6-meter high storm surge caused by the 375 km per hour winds of Super Typhoon Yolanda, or in international name Haiyan. Yolanda is the deadliest typhoon ever recorded in the Philippine modern history and the strongest to make landfall on Philippine soil. Unveiled on November 7, 2015, 2 years the eve of Typhoon Yolanda's devastation of Tacloban. So, by Alfred A. Romualdez, City Mayor. Basta ito siya ay nangyari 2013 kasi ang bagyong Pablo, mapaminsalang bagyong Pablo sa Davao region and Caraga region ay nangyari naman noong December, tama ba, December din ba yun? December 2012, no? So next ito 2013. So ito yung area nila, no? So galing ito so yung iba, no, parang sinimento na lang siguro. So yung pinaka original na shipwreck, ito yun, no? Ito yung pinaka original. Yan. So siya, no? Ganon kalakas ang storm surge, 6 meter na storm surge. Galing siya sa laot. Tapos dito siya dinala sa kalupaan. Ilang meter yun? 6 meter. Yan lang, shipwreck. So, bali 8 sila. Isa lang ito sa 8 barko na dyan galing sa dagat, na dahil sa taas, no? 6 meter storm surge ni Typhoon Yolanda. Ito, nilipat sila dito sa may kalupaan. Okay, so tapos na tayo dito. Thank you for watching. Ay, hindi pa pala. Wala, ito lang yun, no? Barangay Anibong. Isa sa talagang parang ginawang na siya,
Museum Eva Jocelyn. Sino nga no? At sana nagustuhan nyo itong ating munting palabas tungkol sa Tacloban City. Yun na nga, bali, ano lang, random topic. Anything under the sun na pag-usapan, lalo sa mga yan, about Tacloban, Davao City, and Duterte and Marcos ito sa Pilipinas na mga nangyayari ngayon. Anyway, gusto ko lang ho kayong i-welcome, no, kasama sa aking paglalakbay dito sa Tacloban City. So welcome to me, welcome sa inyo, welcome sa ating lahat dito sa Tacloban City. So I don't know kung meron ba dyan sa inyo ngayong nanonood ng mga taga ibang rehiyon ng Pilipinas, like taga West Visayas, may mga taga Central Visayas ba, taga Negros Island region, may mga taga Mindanao and Luzon ba na nanonood ngayon sa akin na nakapunta at nakapamasyal na sa Tacloban City. Kasi ako, nung una kong punta sa Tacloban City is work related transactions in the businesses, no. And this time talagang plain na lakwatsa, gala lang talaga yung ginagawa ko natin. So maganda naman ang Tacloban talaga sa totoo lang, lalo na ang mga tao nito, yung mga citizens, no? Mga locals, very friendly, napakabait. And yan na nga, bali napakaganda talaga pakinggan or sarap sa feeling na marinig, no, ng mula sa mga taga Tacloban ang kanilang impression, speculation, expectations about Davao City. Like ang sarap sa pakinggan na pag malaman na taga Davao ka, talagang agad-agad, wow, sana all. Talaga taga Davao kayo. So ganda doon, balita namin napakasarap ang prutas, maganda daw ang lugar doon, malinis, safe, and at the same time ay malakit, malawak, maganda ang tanawin. So yan po yung mga talagang feedbacks, no, na nakukuha natin sa mga taga Tacloban. Like yung kaya parang impression, speculation, and expectations. And so far, yung mga sinasabi nilang ganun ay totoo din naman talaga, no. Like hindi expectation siya talaga na nangyayari siya in reality or nag-i-exist talaga siya in reality, no. Pag sinabing malinis ang Davao City, yes, Davao City is indeed a cleanest city, safe city. So as a Davaoenyo at napakarami kong makakakilala ng mga taga Luzon, in Visayas, in some part of Mindanao, kakilala ha, like personal, talagang kakilala na ilang beses nang pumunta ng Davao City. Ang iba nagpa-assign na nga sa Davao, doon na nga talaga sila parang nag-for good, doon sila nagpa-assign ng kanang company, parang nag-request sila na doon na lang sila magstay. I mean, doon sila magstay sa kanilang branch na yun sa Davao City, para hindi sila kailangang bibisita kasi parang nabibitin sila, like kinukulang sila lagi sa isang linggo na pagtatrabaho sa Davao City. So yun, bali Davao City is napakaganda talaga na syudad din, no? Kumbaga isa siya sa mga magagandang lugar. Marami ng mga magagandang lugar naman sa Pilipinas, pero Davao City is isa siya doon, no? And yan nga, very commendable ang kanyang safety. Although may mga nagki-question naman talaga ng mga ibang tao, like may mga nagki-question about sa cleanliness, the safest, and the security ng Davao City, but still prerogative nila yon. Sila nang bahala kung anong narrative ang gusto nilang paniniwalaan. Basta kami mga taga Davao, ako as Davaoenyo myself, with all my katrabaho, kakilala, mga personal friends and colleagues, no, na nakapunta ng Davao City, talagang sila ang makapag-testify. Hindi ko sila inimpluwensyahan, hindi ko sila kinonvince, hindi ko sila minamanipulate, kundi sila mismo coming from their hearts and mouth, di ba, na Davao City is maganda talaga siya. Halos wala siyang kapariha. I mean, maraming mga maganda, pero iba ang level daw talaga ni Davao City. So talagang nagugustuhan nila. Well, meron naman tayong marami ho tayong mga proofs and evidences ho talaga, no, na totoo yung ganong claim, and mga totoo yung ganong mga binibigay, no, na record or label sa Davao City. Clean city, mura ang mga pagkain, safest city. So that's why Davao City is being tagged or called, or meron silang slogan. Meron kaming slogan sa Davao City na Davao City, life is here. Tacloban Cities, meron din silang angking ganda. Like kulang na talaga dito ng political will. Like political will, I don't know, sa safety, peace and security. I think parang safe din naman dito sa Tacloban City.
Yun nga lang, parang napag-iwanan sila sa ibang mga city sa Pilipinas.